mananatiling bata. Hanggang kailan? Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo ngayon. Pero hanggang ngayon ay nananatiling tinuturuan ko pa rin kayo. Magmiti naman kayo na mapaglingkuran din ako kagaya ng miniti ng babaeng ito. Kapag kung ano ang minimiti nyo ayon sa kalooban ko, ibibigay ko sa inyo. Praise the Lord! Di ko nilimitahan. Di ko ipinagkait. Sapagkat ang sabi ko, halik kayo. Halik kayo! At magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, yan ay papuputiin kong kasing puti ng busila sa kaputihan. Praise the Lord! Amen! At hindi nyo kayang gawin yan ng kayo lamang. Ako lamang ang makakagawa yan. Kung tatanggapin nyo ako, lilinisin ko kayo. Praise the Lord! Amen! At ang hiwaga sa buhay ng babaeng ito ay nangyari. Subalit kinailangan niyang magtiwala. Abagat hindi madaling tanggapin na ang Diyos nga ang kausap niyo. At hindi rin tinatanggap ng isang babae manguna, magpahayag ng salita ng Diyos. Pero may imposible ba sa Diyos? Kung walang lalaking matigas at walang lalaking kayang ipaglaban ang katotohanan, kung ang lahat ng kababaihan ay magiging kagaya ng babaeng ito, lahat ng babae magiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Pagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa lahat ng taong nagtitiwala sa Diyos. At ang kailangan ng Diyos sa isang tao, babae ka man o lalaki, isang tao na ipaglalaban si Jesus. Ipaglalaban si Jesus, na si Jesus nga ay nagkatawang tao, na si Jesus nga ay naging tao. Sapagkat sa simula pa, ang salita ay kasama na ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ayon sa salita, ang salita ay naging tao, si Jesus. Lord, amen! At ang salita ng Diyos ay Diyos. Na sino man nananalig kay Jesus ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus. Kapagkat si Jesus ay pupunta na sa Ama. Binitawan niya ni Jesus bago siya napako sa krus. Ang sino man, babae ka man o lalaki, na nagtitiwala sa Diyos, nananalig sa Diyos, ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus. At higit pa doon. Lord, amen! Kaya magmiti kayo. Magmiti kayo na makasunod sa kalooban ng Diyos. Gagawa ng himala ang Diyos sa buhay niyo. Alisin niyo na ang inyong puso't isip dito sa mundo. Kapag kasama niyo ng Diyos, ang mundo niyo ay mundo na kung saan nandoon si Jesus. Praise the Lord, amen!
Huwag mong kunin ang approval ng tao. Huwag mong kunin ang simpatya ng tao. Pakamitin mo na ang Diyos ay matuwa sa iyo sa lahat ng panahon. Diyos lamang ang iisipin mo. At ang Diyos ang bahalang magpatakbo sa buhay mo. The Lord, amen. First commandment, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your understanding. And love your neighbor as you love yourself. Ayaw mo nagugutom ka? May kapatid ka nagugutom? Hatiin mo. Yung meron ka. Bigyan mo yung kapatid mo. Sapagkat paanong kung ikaw ang nagugutom? Meron ding gagawa nun sa'yo. The Lord, amen. May kapatid ka nalulungkot. Di mo alam kung ano ang dahilan. Gumawa ka ng paraan na mapasaya siya. Gumawa ka ng ingay. Magpatawa ka. Kunwari masakit ang tiyan mo at kailangan mo ang tulong niya. At pagkatapos ay sabihin mo, binibiro mo lang siya sapagkat hindi talaga masakit ang tiyan mo. Di kaya magulat ka na tumatawa na siya. Kapagkat galit na galit siya sa'yo, niloloko mo siya. Gumising kayo. Huwag sarili ang tingnan. Ang iba, ang katabi, ang lahat ng tao sa paligid mo. Tingnan mo, baka may nangangailangan ng tulong mo at may tutulong ka. Huwag laging sarili mo. Wala ako wala ako. Puro wala. Di ba dala mo na ang Diyos? Praise the Lord, amen. Kapag may lumapit sa'yo, at humingi na tulong mo, pakinggan mo. Sige, sabihin mo kung anong problema mo. Sige pa. Dudulog tayo sa Diyos. Hihingi tayo dalawa sapagkat ako rin ay humingi sa Diyos. Praise the Lord, amen. At gustong-gusto ng Diyos, ang tao'y lalapit sa Kanya. Kung si Adan at si Eva, lumapit ka agad pagkatapos nilang magkasala. Ano kaya sa inyong pagpalagay? Kapag daka kaya ay napatawad agad sila? At hindi na dumanas pa kayo hanggang ngayon sa lahi niyo? Ang kamatayan? Isipin niyo kaya? Kung si Adan at si Eva sa halip na magtago, ay dumulog agad sa Diyos at inamin na sila'y nagkasala. Ngayon, alam niyo na kapag nagkasala kayo, huwag na kayong magtago pa. Lumapit agad kayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Amen. Sapagkat yan ang nais ng Diyos, kaya si Jesus ay napako sa cross. Ang kayong lahat ay lumapit sa Diyos at humingi ng tawad. Praise the Lord, amen. May ibibigay ako sa 3 bago. Ito ay espiritu ng pagkaunawa. Na maunawaan ninyo na totoo nga na ang kausap ninyo ay ang banal na espiritu. At kapag naunawaan ninyo, yung mga nagdala sa inyo dito, kausapin nyo. At sabihin sa kanila, ang isang taos sa pusong pasasalamat. Kapagkat hindi maikukumpara sa halaga ng anumang yaman sa mundo, na ngayon pa lamang nasaksihan nyo na ang Diyos pala narito at sinasamahan kayo. Mga anak, gising pa ba kayo? Praise the Lord, amen. Alam mo ba ang tatay nyo kailanman ay hindi natutulog? Alam nyo
niyo bang kailanman ang inyong tatay sa langit ay hindi naiidlip man lamang at kayong lahat ay tinitingnan isa-isa? Praise the Lord. Amen. At ngayon ay hindi lamang nakatingin ang tatay niyo, kinakausap pa kayo. Tutulugan niyo ba siya? Di kaya ang buong pandinig ninyo, maging ang mata ninyo ay nandito sa unahan? Sapagkat bagamat babae ang pinaggagalingan ng salita, ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabing anak, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ako ay narito sa katauhan ng babaeng kaharap mo. Praise the Lord. Amen. Bakit ayaw mo akong tingnan? Ganyan mo ba ako kamahal? Ganyan ba ang paghahanap mo sa akin? Bagamat mukha ng babae ang iyong masisilayan kung ano man ang ganda ng mukha niya, nasa ilalim ako, higit ang kagandahan kung makikita mo. Pagkat ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas sa kaanyuan, iyan ay iyong masusumpungan sa kalooban ng tao may mabuting kalooban. Praise the Lord. Amen.